One, two, smile! Good morning! Pagkagising ko, nagligpit na agad ako ng higaan namin. Every time kasi na ito ang ginagawa ko, feeling ko may isang task agad ako sa isang araw na natapos. Mas parang sinisipag akong gumalaw. Si Zara pala naliligo na nito, kaya nagluto na din ako ng breakfast namin. Magluluto pala ako today ng fried rice, kaya nagpitpit muna ako ng bawang. Tapos ang ulam namin ay longganisang lokban. Sa tubig ko pala to niluto para hindi mamantika. Umiiwas na din kasi kami talaga sa malalangis ngayon para iwas gallstone or cholesterol. Ito pala yung kanin namin kahapon na hindi naubos. Ang tawag namin dito, inipot-ibon. Ang alam ko sa ibang lugar, parirutong yata ang tawag dito. Correct me if I'm wrong ha? At maganda yung ganitong kanin dahil ang ibig sabihin ng ganitong kulay walang abono. Pinagsabay ko na din palang lutuin tong dalawa para matapos din agad. Siyempre, ang masarap na sausawan ng longganisang lokban ay walang iba kundi suka. Naku, mapapalaki na naman yata ang kain ko nito. Pagkatapos namin kumain, si Zara bumaba na din agad, madami kasi ngayong deliver sa water station. At ako naman, naghugas muna ako ng pinagkainan namin, kaya minsan nalilate talaga akong bumaba dahil may mga gawain pa ako dito sa taas. After kong maghugas, nagluto na din ako ng ulam namin para sa tanghalian. At ginataang tambakol yung lulutuin ko. Tandaan nyo yung vlog ko last time na nagluto ako ng ginangang tambakol? So after iga nga, gagataan ko naman ngayon. Ilang araw na kaming nagkikrave dito ni Zara kaya niluto ko na. Dapat pala sa isdang to, lutong-luto, pwede daw kasing magkosto ng allergy once na half cook lang. Tapos yung gata, dapat kulong-kulo din para hindi agad masira. And our ulam is ready! Pagkatapos nito, naligo na din ako. Feeling ko kasi sobrang amoy ulam na ako. Pagbaba ko, madami pala silang deliver ngayon. At buti may tubig na. May oras lang din kasi talaga ang tubig dito sa amin. Dito pala ako ngayon dumiretso sa tindahan. Absent kasi ngayon si Robin. Pansin ko nga sobrang gulo na yung tindahan kaya naglinis na din ako. Inuna ko muna tong mga plastic kasi sobrang lahok-lahok na ang lagay. Diyos ko, pati itong gunting na hinahanap ko noon pa, nandito pala. Kumain na din pala muna kami dahil lunch na. Feel ko naman nasarapan si Zara, ang dami niyang nakain eh. Ano mo muna kung kaya mo yung lasa? Kaya ko. Gusto ko yung gantong luto. Thank you. Pagkatapos kumain, kilos na ulit. Nagplano akong ayusin at linisin ang tindahan dahil sobrang gulo na din. Habang naglilipat nga ako ng ref, biglang dumating si Jen at si Mika. No choice kami. Habang nag-aayos pala ako nitong ref, todo bulong sa akin ng tsake tong batang to. Yeah, nakatingin sa jacket. Tinatarget eh. Yeah. Etong ref pala na to ay ililipat ko na sa labas. Parang feeling ko kasi mas okay to sa labas para kita ng mga tao yung laman at tinda namin. Kaya tinanggal ko muna lahat ng laman para mabuhat ninda JR.
Dito ko pala to ilalagay sa katabi ng mga chest freezer. Sa sobrang bigat at taas nitong ref na to, nahirapan tuloy silang ilabas. Kung nakakapagsalita lang siguro ang mga ref, baka nagalit na to sa akin. Nakakailang lipat na din ako dito eh. Pero promise, final na to. Habang busy pala kami paglilipat ng mga ref, super pa-cute at super sa likot naman itong si Mika. 1, 2, smile! Doble na ang likot nito, parang kitikiti. Pati itong camera ko muntikan pa niyang mabagsak. Bye-bye. Bye-bye! Oo. Malalaglag eh! Wake up! After palang magpa-picture nito, umalis na din sila. Bye-bye, tata. Yeah. Nagbabay ka na kay Washilay? Sabi mo sila, thank you. Nandun. At kayo, ingat kami! Lahat. Ingat! Bye-bye! At ako, tuloy pa din sa pag-aayos. Nung nilipat namin yung ref sa labas, lumawak din dito sa loob at mas maalwan ng kumilos. Inayos ko na din itong mga chicherya para mas organized. At itong mga tinapay. Napasipag nga yata ako ngayon. Ito na pala yung outcome ng mga ref sa labas. Mas maganda na sa mata, no? Sana mas madami tayong customer na mahikayat nito. Kaya, bili na mga suki!